Aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 10, verse 4 hanggang 5. Sige. Sabi dito, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Sa verse na ito ay mayroong dalawang sandata o weapon na ipinapakita ang banal na kasulatan. Unang weapon, yung tinatawag nating sandatang galing sa Diyos, at yung pangalawang sandatang binabanggit dito ay sandatang galing sa sanlibutan. So tayo bilang mga Kristiyano, ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman, kundi spiritual battle. So kung ang hinaharap natin ay spiritual battle, dapat ang ating weapon ay galing mismo sa ating Panginoon. Bakit? Hindi tayo walang pwedeng matagumpay ang isang Kristiyano nang hindi siya gagamit ng weapon na galing sa ating Panginoon. Yung weapon na yon, ang sabi ng Epeso, yun yung tinatawag na sword of the Spirit. Tanda natin, sword of the Spirit, yan yung word of God. Na habang tayo ay patuloy na nag-aalay ng ating buhay, na nagkukumi tayo ng buhay sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya, yung weapon na yon palakas ng palakas sa ating buhay. Kaya kung doon tayo lalakad sa katwiran ng Panginoon, mananalo tayo sa digmaang espiritual. Kaya maraming natatalo sa digmaang ito kasi yung digmaang espiritual dinadaan sa laban ng laman. Ano ibig sabihin nun? Dinadaan sa pamamagitan ng salita ng tao. Salita ng tao yung natutunan lang natin, kung ano lang yung nakikita natin, yung pinag-aralan dito sa mundo, yun ang gamit natin kung minsan, kalimitan. Pero hindi masama yun. Kailangan yun kung gusto mong mabuhay dito sa mundo. Pero pagdating sa spiritual, ibang labanan. Kailangan mo ng tinatawag na weapon na galing sa Panginoon. At yun ay nadidevelop sa pamamagitan ng araw-araw nating paglapit, pagsunod sa ating Panginoon. So yung weapon na binabanggit dito, mayroong nagagawa sa buhay ng isang tao. Sabi doon, kaya niyang magpaguho ng mga kuta. Oo. Kaya niyang magpaguho ng mga kuta. Ano ibig sabihin nito? Alam nyo, yung mga Israelites doon sa Hebrews chapter 10 verse 30, sabi roon, yung muog ng Jericho, in-instruct sila ng Panginoon na libutin ng 7 beses. At pagkatapos silang malibot, sumigaw sila. Anong nangyari doon sa muog ng Jericho? Bumagsak. Ano ibig sabihin nun? Kapag ang instruction ng Panginoon ay press sa buhay ng isang tao, anuman ang mga muog sa ating buhay na ginawa ni Satan, kayang ibagsak. Anong kahalaga ang Word of God o yung weapon na galing sa ating Panginoon? Pangalawa, nagbibigay siya ng sinusugpo nito yung pagmamataas ng isang tao. Walang pwedeng lumaban sa Word of God. Walang sino man ang pwedeng manalo sa weapon na galing sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod doon sa Word of God na si Jesus Christ. Di ba siya ang salita? O kaya, kung saan mayroong pagmamataas, pag naroon ang Word of God o yung weapon na galing sa Panginoon, hindi pwedeng mangyari yun. Ano epekto sa tao? Yung mga tao na dati mapagmataas, pag nakasumpong ng Word of God, naintindihan nila yung meaning ng salita ng Panginoon, nagiging humble sila eh. Nagiging silang mapagpakumbaba. Ganon kaganda, ganon kahalaga yung weapon na yon sa buhay ng isang tao. Dapat araw-araw ginagawa nating lifestyle ng ating buhay na hindi pwedeng matapos ang isang araw na wala tayong na-meditate, wala tayong nabasa, wala tayong napagnilay-nilayan sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, meditate it day and night at magiging prosperous ka. Tatlo na makikita natin, di ba, nakakapagpaguho ng kuta,
nakakapagbagsak ng anumang pagmamataas. Kaya nitong yung bumihag ng isipan ng isang tao. Nung nagsimula tayong maging tagasunod ni Jesus Christ, meron tayong mga kanya-kanyang nakalagay sa kaisipan. Ano yung mga kaisipan na yon? Yung mga kaisipan na yun, taliwas yun sa kagustuhan ng Panginoon. Pero nung masumpungan natin ang Panginoon sa ating buhay or sumampalataya tayo sa Kanya, yung kaisipan na yun nabago. Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 2, mag-iba na kayo, magbago kayo ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalugod-lugod at talagang dapat sa Panginoon. Alam nyo ngayon, ang isip natin, hindi na isip ng makasanlibutan, isip na ng kingdom of God. Ibig sabihin, pinag-aharian na tayo ng ating Panginoon. Oo. So, hindi lang yun. Yung pang-apat, kayang pasunurin nito ang tao papunta kay Kristo. Nakita nyo sa ating buhay. Dati tayo, ang pagdating ng linggo, trabaho tayo, layas tayo, punta tayo kung saan. Pero ngayon, nasa simbahan tayo. Pag mayroon tayo mga Bible studies, naandun tayo, sumasama tayo. Pag mayroong mga gawain pang-spiritual, naandun tayo. Bakit? Binibihag nito Binibihag nito yung ating kaisipan para sumunod sa ating Panginoon. So nakita nyo, walang pwedeng pagguho ng muog o kuta. Walang pwedeng pagsugbo doon sa pagmamataas. Hindi ka pwedeng pasunurin. Hindi ka pwedeng mapunta kay Kristo kung wala yung power o weapon na galing sa Panginoon. At yun ang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung araw-araw ng ating buhay, wag nating ubusin sa mga bagay ng laan natin yung mas mahabang panahon sa pag-meditate ng Word of God. Kasi yun lang ang paraan para manalo tayo sa digmaang espiritu.